mga ka-herbal. Baka nagtaka ako bakit nandito na naman ako sa mahirap na. Ay, sorry. Ay. Mahirap na sitwasyon, okay? Mga ka-herbal, meron kasi tayong naispatan dito na medyo unique siya na bulaklak at napakaganda mga ka-herbal. Sige, Sorry. bulong ka. Ayan. Sorry. Andito tayo sa, ayan mga ka-herbal. Oh. Ayan, kung mapapansin nyo, napakaganda ang kanyang bulaklak. Di natin ma-explain sa ngayon kung ito ba ay pamilya ng orchids, mga ka-herbal. Kasi kung titingnan nyo ang kanyang purma ng kanyang bulaklak, yung shape ng kanyang bulaklak ay pang orchids talaga mga ka-herbal. Ngunit ang kanya namang tangkay or puno at dahon ay hindi siya align or naka-design sa orchids kasi diretsong tumutubo ito sa lupa at merong mga mahabang tangkay at dahon. Kasi kadalasan sa orchids, kung mapapansin natin, nasa mga taas na area yan, nakabitin or nakakabit sa mga puno, doon sila nabubuhay or doon sila tumutubo. Pero ito siya iba. Pero kung mapapansin mo, unique din ang kanyang bulaklak. Ayan mga ka-herbal, oh. Super ganda naman ang kanyang ano. So, sa aking paglilibot naman, ngayon lang ako nakakita ng bulaklak na ganito. Kasi kadalasan, ang mga punong ito ay mayroong bunga doon sa ilalim at kinakain namin. Pero ito, iba ito eh. May bulaklak siya na kakaiba. At hindi naman rin ito siya ornamental. Kasi hindi ko ito nakikita. Yung species na ito ay hindi ko nakikita na itinatanim sa mga bakuran or sa mga orchids farm. Wala ito. So, posible na pwede tayong magpa-propagate nito at atin pong mapapadami ang kanyang species kasi napakaganda talaga mga ka-herbal. Ayan o. At sigurado din ako mga ka-herbal na meron itong mga medicinal properties na dala nitong bulaklak na ito. Kasi alam naman natin lahat na mga gawa ng ating amang manglilikha ay mayroong dala na pakinabang sa bawat mga nilalang dito sa lupa. Okay? So, kung nakatulong sa inyo ang aking video, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at pakishare na rin ang aking mga video. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta o pagtangkilik. Ako ang inyong plantito.